you the best Christian playlist Balitang the whole sagad, day. sagad sa balita, sagad sa komentaryo, sagad sa impormasyong walang kulang, programang hindi ka mapipitin. Balitang Sagad, hosted by Gideon Belen. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, ganap na ika-4 at kalahati ng hapon sa DWAG 101.5 Cool FM at mapapanood sa Balitang Sagad Facebook page. Balitang Sagad! Magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre, eto na naman ang programa ninyong Sagad sa impormasyon, Sagad sa balita, Sagad sa impormasyong walang kulang, programang hindi ka mabibitin. Siyempre, ito po ang programang Balitang Sagad. Ayan, kalahating oras po tayo magkakasama-sama dito lamang po yan sa 101.5 Cool FM, KTV, may KTV tayo partner, Ayan, bago tayo magpasimula ng ating pagtalakay, ayan, may ipi-play tayo, bago tayo magsimula ng ating pagtalakay, maya-maya lamang. Ayan, babatingin ko muna yung lahat ng mga may birthday. Happy birthday po sa inyo. At syempre, sa aking kaibigan, kay Kuya Juby Fernandez, condolence po Kuya Juby. Ayan. Sa inyong pong pamilya diyan sa bahagi po ng Bicol, Kaya Attorney Jing Rambuyo, magandang hapon, at lahat po ng staff diyan po sa bahagi ng SM City Lucena ng ating Dabas Medical Clinic and Driving School. Kay Kuya Vic Vargas, magandang hapon. Bakit may tinunin na pa yan? Naiba. Naiba yung ating Yun! Kala ko naiba yung ating Ayan, siyempre, i-congratulate lang muna natin ang bayan ho ng Sariaya, Quezon. At parang merong malaking proyekto na naman mula po sa PRDP, ang ating nakita kanina, napakalaki nito. Parang magkano ba ito? Yung total po ay 450 million pesos project. Ayan, ang posibleng maiuwi ng ating butihing mayor
Ayan, mula po dyan, buhat po dyan sa bahagi ho ng Sariaya, Quezon, sa kanya pong PRDP project. Ayan. PRDP 1, sa kanilang pong PRDP 1, 187 million pesos. Yan po ay para ho sa Palasan Tulo-Tulo, Manggalang 1, Kiling. At nakakahalati na ng kalahati po na nagsasagawa na ang PRDP 2 na nagkakahalaga po ng 250 million naman para ho sa PRDP 2. Aba, laki ah. Yan po ay sa bahagi ho ng Sampaloc 2, Tumbaga 2, Hanagdong 1, Hanagdong 2 sa Limbon at Castañas. Uy, sa bayan ni nung aking kaibigang Kapitan Albina. Kasama din ang nakatayong bagong pamilihang bayan ni Mayor Gayeta. Ayan. 100 million pesos. Ayan. Maaaring buksan ngayon bago matapos ang 2024. Ang may panibago pang ginagawa, ano? 100,000 para ho ito sa saan itong 100 million pesos. Ayun, para ho doon sa bagong pamilihan, 100 million pesos. At 100 million ang ginagawa po, ano? 100 million pesos uli. Ito naman po ay sa tulong ng ating butihing Congressman JJ Suarez. Aba, 100 million pesos pinagkaloob ni Congressman JJ Suarez. At siyempre dahil dyan, ipapasalamat po ang ating Mayor Marcelo Gayeta. Ayan, balita din po sa bayan ho ng Sariaya ay nagpasok na po tayo sa PRD, pumasok na po ang LGU kapamagitan ni Mayor Marcelo Gayeta sa PRDP ng PRDP 3. Aba, kasama pa mga gamit pang sakahan na mga makinarya. Ang tanging puhunan ay pakiusap yan. Uy, nakakatuwa naman papasok na po ang bayan ng Sariaya, Quezon sa PRDP 3. Ayan. Ang tanging puhunan nga lang daw sabi ni Mayor ay yung pakiusap. At naalala ko yung pinagong, brohas. Laging may dalang pinagong at brohas yan si Mayor pag pag na-attend sa national o pag pumapunta sa national government para tawag dito, i-follow up yung mga proyekto, project and programs na ibababaho sa bayan ho ng Sariaya. At napakaswerte po at napakapalad po ng bayan ng Sariaya at meron kayong isang mayor na talagang napakasipag, handang mapuyat, handang mag-aksaya ng panahon para ho kayo ay babaan ng mga programa at proyekto. So, hindi na rin ho natin papakatagalin pa, Uy, ito, yung ating magiging interview din po natin ito. Napakadaming program and project po nito na inisa-isa po ni Mayor RJ Mea, kahapon, na-i-play na natin. Yung ilan host yung anak niya kahapon pala, Kuya Nico, yung anak niya na-i-play natin kahapon, yung interview natin. Ngayon naman, yung mga program and project, ni Mayor RJ Mea, ilan ito, ilang program and project ito natin kanina, yung Super RHU, dalawa na pala, doon sa ibang bayan isa lang, pero dito sa bayan ho ng Chaong, dahil siyempre sa pagsusumikap na humanap ng pondo, pati sarili niyang pondo, talaga naman nababawasan, yung Super RH po ay dalawa na sa bayan ho ng Chaong, Quezon, At ito pong buwan ho ng kababaihan ay talaga namang pinuno ng mga programa ang Chaong, Quezon ni Mayor RJ Mea, At malapit na po simulan nga pala, yung binanggit din ni Mayor Jan, yung TESDA School. Yan pong TESDA School na yan, yung mga training
ah, training school na yan, ano? Test the training school ay yan po ay paghahanda para sa mga darating mong mga investor. Ngayon, yung mga investor kasi kailangan, yung mga pinipili kasi nila, may mga skills na yan, ano? Kaya kailangan, bago pa dumating yon, bago pa mag-umpisa yung operation, siyempre, kailangan yung mga mamamayan ay nakapaghanda na para dun sa kanilang skills. Ano? Para hindi na kinakailangan pang kumuha ng mga skills, ano, mga laborer, lalo tigit yung mga skills na kinakailangan po dun sa kanilang itatayong i-investo ng mga malalaking investor, multi-millionaire na investor, na ipuputa po dyan sa bayan ho ng Chaong. Kaya naman, itong pagtatayo po ng Test the Training School po ay ito po ay ginawa ni Mayor RJ Mia na paghahanda po, ano, para yung kanyang mga kababayan ay swak na swak doon sa mga trabahong kinakailangan po ng mga investor po na mag-iimbesto sa bayan ng Chaong. Isa pa rin ho sa programa, napakaganda, no? Yung isang good news ito, Kuya Nico, ano? Ay sa bagay, wala ka namang sakit sa bato, ano? Hindi ka naman dinadialysis. Ano? Pero doon sa mga dinadialysis, ay good news po dahil magkakaroon na po, ayan, pinaplano na po na magkaroon, ayan, tinatrabaho na po na magkaroon ng dialysis center po, ayan, sa bayan ho ng Chaong ng inyong pong butihing mayor. Ayan, kaya sa halip na punta kayo kung saan malayong lugar para magpa-dialysis, dyan na po kayo, ano, magpapa-dialysis dyan po sa inyong lugar. At syempre, napakaganda rin po yung isang programa ni Mayor, ano, babanggitin din po mamaya sa interview natin sa kanya, yung programang Zero Putik. Ayan, Zero Putik. Ito'y kapatid ni Nardong Putik. Yan, Zero Putik dahil lahat po ng pati yung mga sulok-sulok niya, no, ay minamabuti niya na ang ating mga kababayan, ano, pag alis ng tahanan nila hindi maputik ang kanilang sapatos, tsinelas, ano, kung hindi ikokongkreto, ano, lalagyan ng mga graba para hindi ho maputik doon sa lokasyon. Kaya nga ho, programang Zero Putik, ano, napakaganda nun, ano. Parang wala nang lugar na maputik na dadaanan yung ating mga kababayan dito sa bahagi ho ng Chaong, Quezon. Bagamat yung mga main road, ano, main road ng barangay, ano, ay alam naman nating samentado na, no. At yung ngayon ko lang nabalaman din nung in-interview namin sa Mayor, ano, yung sisterhood na pala ng Chaong, Quezon, ang Bacoor. Ayan, congratulations sa Chaong, Quezon at Bacoor para sa inyong sisterhood. Ano? Ikakabit na pala, Kuya Nico, yung traffic light dyan sa bahagi ng Chaong, Quezon. Ito pala ay mahal, billion pa lang pinag-uusapan dito. Ito pala ay hindi lang basta traffic light, kundi ito siyempre high-tech na, no? Ay pag sinabing high-tech, mamahalin yan. Milyon, ano? Nakuha pong pondo ni Mayor, ano? Wala hong gastos diyan ang lokal na pamahalaan. Ang tanging gastos diyan ay yung labor, ano? Yung labor. Isa pa hong balita na ating nakalap diyan, ano? Yung education and tourism. Ayan, may update si Mayor diyan, ano? Mamaya babanggitin niya yung update, ano, sa education and tourism. At yung mainit pong pinag-uusapan ng Chacha, Kuya Nico, ano? Pabor siya doon sa pinag-uusapang pagpapalito ng saligang batas. Pero hindi na ho natin papakatagalin pa. Ano? At baka maunahan pa tayo. Eto na po, ayan. Atin hong pakinggan ang ating panayam kay Mayor Vincent RJ Mia ng Chaong, Quezon. Alam niyo, katatapos na hong ginanap na siguro naka-anim na ho kami barangay, binababaan ho nung kapatid ko. Bukas meron ho uli. Ang launching ho namin na talagang nagparade ho dito yung kababaihan sa Chaong, Quezon, yung kay Mea na kababaihan. At meron ho silang ginagawang mababa ho sila sa barangay para maano kung anong mga problema. Meron ho kaming ginawang mga libreng gupit, libreng hot oil. Wow. Para naman mapil ng mga kababaihan na hindi lang ho sila pambahay. Pampiringan. Yes po, ganun ho. At yung isa pa hong ano namin dito, may bababahong doktor na para ho check-in din sila. Alam niyo naman ho, ang isa hong inano ko nito, yung awareness ho yung sa mga breast cancer.
Ayun ho. Kasi alam niyo naman ang kababaihan, ayan ang nagiging problema. Meron din ho kami programang gagawin na ganyan. Ano na status ng Super Health Center sa Barangay Oyo Santos? Baka ho May magsisimula na ho. 70% na ho. No? Ayun. Kaya magiging dalawa na ho yung Super RH namin. Ang maganda pala ho nito, next week ho, yung aming RH rito sa may tabi ng munisipyo, magsisimula na ho yung construction ng aming dialysis. Dialysis Center. Magkakameron na ho kami ng dialysis center. Sariling dialysis center. Yes po, oo. Saan po galing ang pondo ninyo? Sa akin ho. Sarili mismo? Oo. Sarili? May Saan? kapartner ako na kaibigan ko, tumulong naman. Ayun. Mm. Ang maganda po nga ho dito, yung nung ako'y nagsimula ho na manungkulan at nagka-campaign po, halos lahat po nung pinangako ko nagagawa na ho namin. So yung dialysis center, kung sakali ay ito po yung libre ba o may limit? Meron po itong ng PhilHealth. Counterpart ko. Bakit ganun po? Marami ba dito Meron ho kami 148 patient po rito. Naaawa ho ako kasi twice to three Times a week. ang kailangan nila. 4 hours po ang kailangan eh. Kaya ho, sabi ko, mas maganda kung meron kami dito. Mas madali ko hong malalang dito. Madali ho sila makakapag-dialysis at makakapag-doktor ng buhay ho sa kanila. So sa ngayon po, ano yung binibigyan niyo ng assistance sa kanila? Binibigyan ho namin ng pera pampadialysis. Sa Lucena? Kung saan ho sila sa papadialysis. Kasi mahirap kung basta-basta ilipat. Ako. Oo. Tapos ho, yung pinangako ko pang yung ating TESDA, malapit na hong simulan. Wow, hindi po ako. So nga po yung barangay ano? Sa Barangay Lagalag po, Lagalag. ang TESDA ho. Oh. Kaya ho yung sa health, na i-deliver po natin. Yung monthly na ating ayuda ho para sa senior, natutupad po natin. 12,000 po senior, 2,500 naman po sa PWD. Nadi-deliver po natin ang monthly yun. At itong pasukan ito, kagaya po nung sinabi ko, last year po, nagbigay ho ako ng 27,000 sa aming estudyante ho dito na mga school bags and school supplies. This year naman ho, ang ibibigay ko ay mga school supplies para sa 27,000 Wow. na estudyante ho. Uli. Oo. Uli. Kasi Ayun. second batch na ito ang pagbibigay nyo. Hindi, ito lang yung magpapasukang ito. Ay, Last year, itong nagbigay tayo ulit. Nagbigay sila, di ba nandun tayo last year? Oo. Ayun lang. Ayun ho, kagaya ho ng Tikob, dire-diretso ang aming pag-develop para makapag-invite ho kami ng mga ibang tourists dito sa atin. At tuloy-tuloy naman ho yung ibang programa namin gagawin dito, yung mga paglalagay ng solar lights, meron ho uli. At saka yung mga pathway para sa mga barangay, at yung mga concrete pwede namin pasemento sa bawat barangay. At meron ho kaming project ho rito na ang tawag ko ay Zero Putik. Zero putik. Puro Yes, semento na. Hindi naman, sa 31 barangay ho, kasi hindi naman namin kaagad kayang ipasemento, pero at least papa-regraveling namin na sa ganung paraan, pag dumating ho ang tag-ulan, hindi ho masyado magpuputik. Sa lahat ng barangay. Yes, sa 31 barangay ho. Nagsisimula na ho kami yan. Lahat ho ng equipment, binibigay ko sa kanila isang buwan o isang linggo para madaling matapos ho. Sa isang tanong na lang, anong inyong mga magiging project bilang sister city ng Bacoor? Di ba naging ano kayo? Yes po, last 2 weeks. Maganda ho ang naging aming naging sisterhood namin ang Bacoor kasi nagbigay ho sa akin ng mga tips at saka anong gagawin. At unang-una, yung mga technology nila ho, yun yung iba ho, kaya namin kopyahin at binigyan ho din kami ng mga parang mga software para maging lahat dito sa lahat po. Binigyan din ho kami. Tapos yung iba nilang gamit na pwede namin magamit, bibigyan din daw ho kami. May magkaka-access kayo sa kanila. Yes, kaya medyo maganda-ganda. Bakit mo naisip yun? Sino nag-motivate sa inyo? O ano nag-motivate? Hindi, actually si Strike, best friend ko talaga si Strike. Yung kapatid ni Senator Bo. Matagal na kami magkakaibigan din na Senator Bo. So kaya parang nag-initiate na kayo. Tapos maganda nga, nung magti-training sila doon sa ibang tao namin, na para ma-upgrade din kami, kahit kulang kami sa mga ibang equipment, at least may knowledge kami sa ano. Ang isa pa ho pala, yung aming traffic light dito sa may pasok ng diversion, magsisimula na rin po. Bigay ho ito ng MMDA. Ano po yun? Wala pong gastos ang LG. Meron ho kami, gumastos na ho kami dito yung labor lang ho. Ayun sa inyo nila. Pero yung pagtatayo, yung paglalagay, kasi ang ano pala yun, ang 20 to 25 million pala. Isang Ang presyo. ganun, isang ganun. Oo. Sa transaction.
ganun pa lang ka-high-tech yun. Kaya at least ngayon, libre pa. Kaya nagpapasalamat din ako sa kaibigan ko, kay Chairman Attorney Don Altes. Maraming salamat. Ganun po ata ang presyo nun, baka medyo mataas pala ho. Mga 5 to 10 million ba o 15, ganun. So, siguro ito yung last naman. Last statement. Sir, ano po yung last question? Ano po yung ginagawa niyo yung paghahanda sa mga mamamayan para sa kung sakali sa charter change? Maganda yan. Magandang tanong. Oo. Nung kinausap kami dito regarding dyan, ang ini-explain ko lang, kasi ang unang-una yung economy natin. Na kaya siguro kailangan kasi it's almost 37 years na, Yes. na dapat siguro yung ibang sa ating batas ay mapaltan. Kasi yung ibang bansa sa US at saka sa iba, ilang beses sila nagpapalit. Ang Pilipinas lang ang ata ang hindi pa napapalitan. Siguro ito na yung high time na ma-review natin at para naman maging angkop sa itong sa taon na dumadating sa atin, nag-iiba di ba? Yes po, yes po. Nag-iiba lagi ang sitwasyon. Baka dati, ganyan, ngayon, di ba? Siguro, pagbigyan natin na kung sa economy naman ang gaganda at yung mga foreign investor na makakapasok dito, siguro maganda rin talaga. So, papar kayo. Yes. Thank you very much po. Parting message. Parting message po para sa atin. Mensahe sa ating Unang-una, happy birthday sa'yo. Chami. Ano pa chami? Pasyami ka naman. Hindi, sa aking mga kababayan sa Chaong, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po na nagtitiwala sa atin dito sa Chaong at sa lahat po na nakukuha natin ngayon na pagkilala at mga awards, ito ho ay gawa nyo sa suporta nyo. At kaya nga, let's make Chaong stronger together. Marami pa ho siguro dadating na mga awards na ito sa tulong nyo. Ayun. Oho. Ayan po ang tinig po ni Mayor Vincent R.J. Maya po ng bayan ho ng Chaong. Ayan. Bago tayo magpatuloy, magandang hapon muna kay Kuya Miko Michael Escueta Kagikla. Magandang hapon. Ayan. At syempre, magandang hapon, Boss Gideon Bilen. Shoutout po kay Mayor Lester De Sagon. Ayan. Ng San Nicolas, Batangas. Ayan. Magandang hapon, mga taga San Nicolas, Batangas. At kay Congressman Maitet. Tama ba ako? Maitet ba ito o Maitet? Maitet Colantes ng 3rd District po ng Lalawigan ng Batangas. Ay, abot na tayo dyan at marami tayong kaibigan dyan, ano? Si Kuya Nestor Burgos taga dyan, ano? Yan, magandang hapon. At siyempre, magandang hapon din kay Kuya Eliboy Satira, nanonood sa atin. Rizal ito, taga Rizal. Satira family, Satira family sa bahagi ho ng Pitugo, Quezon. At siyempre, kay Kuya Michael Lagrama, ayan, birthday niyang kahapon, ayan, happy birthday, Kuya Michael Lagrama, no? Napakaganda nung binanggit ni Mayor, Mayor Vincent R.J. Maya, yung dalawang RHU, yung TESDE School, programang Sirputik, yung traffic light, ang dami yung bonggang-bongga, napakaraming programa, no? Pagdating ho sa programang pangkababaihan, lalo na ngayong buwan ng kababaihan, talaga namang nakakabilib, nakakabilib yung ating mayor dyan sa bayan ho ng Chaong, Quezon, Talagang itong, alam mo, itong dalawang mayor itong bayan ho ng Sariaya, Quezon, at itong bayan ho ng Chaong, at talagang nakakabilib ho pagdating ho sa performance at galing ho naman sa paglilingkod at malasakit po sa kanilang mga kababayan. Kaya tayo mahanga at sana itong mga katulad na mayor na ito ay hindi na mawala. Yan ang maganda, na hindi mawala sa posisyon.
Ano, kahit sabi nga yung iba, ayaw ng anti-dynasty. Pero pagdating dito, kahit yung kaapu-apuhan pa, pag mga ganito performance, ano? Kahit yung kaapu-apuhan ba ang maging mayor diyan. Yung kaapu-apuhan pa niya, maging mayor, okay lang. Basta ganyan kaganda ang mga performance. Kuya Joffren Satira, yan, sa bahagi naman ng Pagsanhan. Ano ba yan? Ano bang poultry ba, no? Diyan sa bahagi ng poultry ng Pagsanhan, nanonood sa atin, nakikinig sa atin yung mga taga Laguna, no? Yan, magandang araw sa inyo lahat. Ayan, tagay-tagay muna. Pagkatapos ng pagpapakain ng mga manok. Ayan. Mamaya, hindi lang tayo umabot, pero meron no tayong interview doon sa PCSO kung bakit napili nila yung bayan ng Chaong, para mapagkalooban ng mga programa, mga programa at proyekto galing sa nasyonal, yung mga scholarship, yung mga gift pack, food pack, at meron ding mga ambulance, kung bakit nabahagi na nila o nabigyan nila ang bayan ng Chaong. Ayan, nakausap natin yung nakausap natin yung tawag dito, itong board of director ng PCSO na interview natin, at ilalahad niya, kaso lang baka kulangin na tayo ng oras, ay siguro mamaya na lang sa prangkahan tayo naman ay dire-diretso, dire-diretso pa ito para sa kasunod naman, prangkahan muna, abangan ninyo, Meron tayong ipi-play, Kuya Benji Ventura Dayo, Ipi-play natin, Kuya Benji, ay yung update ni Congressman J.J. Suarez doon sa Lucena City General Hospital. Ayan. Nako, ito gustong-gusto niyang maisabatas para hindi na mahadlangan ng kung sino man, Kasi alam naman natin, pag nagkakaroon ng politikahan, ay talaga namang pati programang napakaganda, pating mga proyektong napakagaganda, ay talaga namang hindi natutuloy. Kahit na nga, ito ay mapapakinabangan ng napakaraming mamamayan. Dahil sa politika, ayaw na maging sikat yung isang nakaisip at nakagawa at nagsulong ng ganong proyekto. Lalo tigit ito, ang ganda nito General Hospital, Lucena City General Hospital. Alam naman natin na matagal na panahon, ang matagal na po panahon na ang bayan ho ng lungsod ng Lucena ay alam naman natin napakayaman ang lungsod ng Lucena. Sabi nga ay billionaire, bilyonaryo po ang lungsod ng Lucena. Kuya Mark Lester Asensi. Magandang hapon sa iyo, Lodi ng Tayabas. Oy, Lodi medyo alam mo pag nababanggit ang Tayabas dati ang ganda. Pag nababanggit, napakadaming mga magagandang nababalitaan ako diyan, ang gaganda. Nung panahon ni Mayor Reynoso, Nung panahon ni Mayor Ernida Reynoso, nung namayapang mayora natin diyan, alam naman natin, napaka-fair. Kahit sabi nga may edad na noon, ay talagang ang performance ay umaatikabo. Pero ngayon, marami tayong mga issue na nababalitaan Marami tayong isyong hindi maganda, sa madaling salita, Hindi maganda sa bayan ng Tayabas, Quezon. Isa na lang yung mga nakatengga diyang mga heavy equipment na balita natin ay hanggang sa ngayon ay hindi nagagamit. Ay pag ito po ay hindi nagamit sa ilang buwan, sigurado po itong masisira. At pag nasira po ito, hindi napapakinabangan. At pag hindi napapakinabangan, sayang po ang milyong-milyong piso, Ang milyong piso, hindi lang sa 10 milyon ito. Alam ko, baka mahigit 20 milyon pa ang halaga nito. Nahalaga po ng mga heavy equipment na masasawala lamang dahil sa hindi natin malamang dahilan, tayo nagbigay na ng phone number diyan sa Office of the Mayor, para ating makapanayam. So wala pang hindi pa natawag sa atin para malaman natin ang
punot dulo o kaya anong dahilan kung bakit hindi nagagamit yung heavy equipment na in-order na, bayad na. Yung balita ho natin ng lokal na pamahalaan. Kuya Aji Nimoto, kaano-ano mo si Magic Sarap? Ayan, maganda siya. Ayan, mamaya baka umabot yung ating panayam kay kay Direktor. Ayan, maya lang po pag papatuloy natin. Mamaya abangan nyo doon sa programang Prangkahan muna. Pero for the meantime, bakit nawala yung ating ilaw? Ayan, nag-brown out tayo, kuya. Wala ba tayong kuryente? Ayan. Oo. Ayan, for the meantime, ayan, dahil wala na po tayong oras, maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at pakikinig po sa aming programa, dito po sa 101.5 Cool FM. Siyempre, ako po yung nakasama. Ako po si Gideon Bilen. At siyempre, sumayin nyo na naman po ang isang edisyon ng programa ninyong Sagad na Sagad sa Balita. Sagad na Sagad sa Impormasyon. Sagad na Sagad sa impormasyong walang kulang. Balitang hindi ka mabibitin. Siyempre, ito po ang programang Balitang Sagad. Balitang Sagad. Sagad sa balita. Sagad sa komentaryo. Sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mapipitin. Balitang Sagad. Hosted by Gideon Belen. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Ganap na ika-4